Magandang araw o magandang gabi sa inyong lahat. Kami ang pangkat 8 na grupo at aming graphs ay tungkol sa Majapahit. Sa pamamagitan nito, layunin namin maipakita ang kahalagan ng Majapahit at maibahagi ang aming natutunan sa lahat. Ano nga ba ang kabihas ng Majapahit? Ang kabihas ng Majapahit ay isang makapangyarihang imperyo sa Timog Silangang Asya na umiral mula 1293 hanggang mga 1527 na nakabase sa silangang bahagi ng Java at Indonesia. Itinatag nito ni Raden Wijaya matapos ang pagbagsak ng kaharian ng Singhasari. Sa ilalim ng pamumuno ni Hayam Wuruk mula 1350 hanggang 1389 at sa tulong ng punong ministro ni Nasiga Hamaya, narating ng imperyo ang Wuruk ng kapangyarihan nito na may impluwensya ng malaking bahagi ng kapuluan ng Indonesia at mga karatig na rehiyon. Sino nga ba si Raden Wijaya? Si Raden Wijaya ay isang prinsipe ng Singhasari. Siya ang nagtatag ng Imperyong Majapahit noong 1293. Sakop ng imperyong ito ang New Guinea, Spice Islands, Sumatra, pati na ang Malay Peninsula. At sino naman si Gahamada? Si Gahamada ang kinilalang pinakamatanyag na leader ng militar at punong ministro ng imperyo na nagdala sa Majapahit sa tugatog ng tagumpay. Sa kanyang panunukulan, nasakop niya ang kabuong modernyong teritoryo ng mga bansang Indonesia, Singapore, Malaysia, Brunei at katimugang bahagi ng Pilipinas. Ang Imperyong Majapahit ay isang makapangyarihang kaharian sa Timog Silangang Asya na umiral mula 1293 hanggang mga 1527 na nakabase sa silangang bahagi ng Java, Indonesia. Noong 1350, tinalo ng Majapahit ang Sriwijaya sa pamumuno ni Hayam Wuruk na noon ay 60 na taong gulang pa lamang. Siya ay kilala bilang pinakamagaling na pinuno ng imperyo na naging masugid na nagagusod ng Hinduism at Buddhism. Pinalawak niya ang imperyo hanggang sa Moluccas, Timog Burma, Indochina, Kanlurang New Guinea, Sulu Archipelago at rehiyon ng Llanos sa Pilipinas. Ang panahon ng Majapahit ang nagsilbing panimula ng urbanisasyon at paglago ng kalakalan sa rehiyon. Ang yamang lokal nito ay nagmula sa malawakang pagsasaka ng palay, samantalang ang pandaigdigang yaman naman nito ay nagmula sa kalakalan ng palampasa o mas kilala lang spices. Ang naging ugnayan pangkalakalan nito ay kaya't nagkaroon ito ng hindi maayos na relasyon sa China na noong panahong iyon. Ay nasa ilalim ng mga Mongol. Nang panahong ito, nilayan ng mga Mongol na masakop ang lahat ng kalapit na lupain nito. Pagkakaroon ng interes ng mga Chinese sa rehiyon, pati na ang paglaganap ng Islam ay naging sanhi ng panibagong tunggalian sa lupain. Ang imperyo ay unti-unting humina nang mamatay si Hayam Wuruk. Noong 1527, ang mga daungang lungsod sa baybayin ng Java ay unti-unting humiwalay sa Majapahit, habang ang Sultanato ng Malacca naman ay nakipagkompetensya sa kalakalan sa ibang kaharian. Ang iba ay nakianib sa mga estado sa hilagang baybayin ng rehiyon, habang ang ilang kasapi ang angkang namuno sa imperyo ay tumakas patungong Bali. Dito na nagtatapos ang aming grasp tungkol sa kabihas ng Majapahit. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam!